Ipinagutos na ni Pangulo Aquino sa Department of Interior and Local Government at Department of National Defense na manguna sa operasyon sa Mamasapano, Maguindanao kasunod ng pagkakasawi ng mahigit sa 40 miyembro ng PNP Special Action Force. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Inatasan ni Pangulo Aquino sina DND Secretary Volter Gasmin, DILG Secretary Mar Rojas kasama ang AFP at PNP na pangasiwaan ng operasyon sa Mamasapano, Maguindanao matapos ang insidente ng pagkamatay ng mahigit 40 miyembro ng Special Action Force o SAF ng PNP. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sani Coloma, nagsagawa ng operasyon ng SAF sa lugar para sa pag-aresto sa Malaysian bombmaker na si Zulkifli Binhir na kilala bilang Marwan at miyembro ng teroristang grupo na Jemaah Islamiyah. Na isang Pangulo na matukoy ang tunay na dahilan na nagresulta ng pagkamatay ng mga miyembro ng SAF. Samantala, bagamat patuloy pa rin bine-verify, pinaniniwalaan naman na neutralize si Marwan sa naturang insidente. Si Marwan ay may $5 milyon na bounty. On Sunday, 25 January 2015, the PNP Special Action Force, PNP SAF, conducted a law enforcement operation in Mamasapano, Maguindanao, to arrest a high-value suspected terrorist, Zulkifli Binhir, also known as Marwan, who was allegedly a member of the Markaziyah, Jemaah Islamiyah Central Command. The PNP SAF performed this mission with courage and professionalism. Based on latest reports, there is a high likelihood that the primary target, Marwan, has been neutralized. As directed by the President, Secretaries Mar Rojas and Volter Gasmin left for Cotabato City this morning to supervise the ongoing operations. With them are AFP Chief of Staff General Gregorio Catapang and PNP Officer in Charge Deputy Director General Leonardo Espina. According to the AFP, a ceasefire has been enforced since 5 p.m. yesterday. By 7 p.m. last night, the AFP had initiated retrieval operations in coordination with the MILF, the International Monitoring Team, and the Joint Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities, or CCCH. Retrieval operations are still ongoing. Nais rin ng palasyo na matapos muna ang investigasyon bago magsalita sa report ng pagtulong umano ng MILF Breakaway Group ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF sa insidente. Kaya nga inaalam natin kung ano ang buong kaganapan, no? Dahil hindi naman makatuwiran na gumawa ng mga konklusyon na hindi batay sa konkretong kaalaman o sa konkretong pangyayari. Kaya't naroon si Nakalihim Gasmin at Rojas para alamin yan at para magkaroon tayo ng kompletong assessment ng kung ano ang naganap. Kahapon pa ay namomonitor na ito ng Pangulo batay sa mga ulat na binibigay sa kanya ng mga kinaukulan. Samantala, nanindigan naman ng Malacanang na patuloy pa rin isusulong ng pamahalaan ng prosesong pangkapayapaan sa MILF. Patuloy pa rin ang pagtataguyod natin ng prosesong pangkapayapaan at ang pagtingin sa posibleng pagsasabatas ng Bangsamoro Basic Law dahil ito ay mahalagang hakbang sa prosesong pangkapayapaan. Nirerespeto naman ng palasyo ang desisyon ng Senado at Kongreso na pansamantalang ipahinto ang pagdinig sa Bangsamoro Basic Law. Karapatan naman po ng Senado yung pagtatakda ng mga pagdinig hinggil dyan. Maunawaan natin na dahil sa ulat hinggil sa napabalitang insidente sa Maguindanao kahapon ay hahanap ng paliwanag ang ating mga mambabatas tungkol sa ano ba talaga ang naganap. Kaya't nauunawaan naman namin yung kanilang hakbang na tinukoy. Ipinahayag naman ni Government Peace Panel Head Miriam Coronel Ferrer ang pagsisikap na maibalik sa normal na sitwasyon ng lugar para sa kapakanan at pagkakaloob ng agarang tulong sa mga pamilyang nagsilikas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.